Sa PhilRise Los Baños, sinubukan namin bilangin ang mga invasive giant marine toad. Para mabilang natin kung ilan talaga, ganito ang gagawin natin dahil kung pinakawalan natin lahat to, tatalunan yan. Tada! 1. Pangalawa! Go! Pangatlo! Sa kabuuan, 12 toads ang aming nakolekta. 12 binahuli natin sa 400 square meters in 30 minutes. So imagine nyo kung gaano karami sila dito sa buong area to. Ganong kabilis, ganong kadami magparami itong marine toad. Ngunit ang palakang ito, kayang umabot hanggang 15 pulgada o kasing laki ng isang pusa. At ang kanyang pagdami, maaaring daw umubos sa lahi ng mga palakang natural na matatagpuan sa atin. Nakakasama siya sa pag-okupa ng kinalalagyan ng ibang palaka at nakakakain siya ng mga itlog ng ibang palaka din. Pero just recently, meron kaming mga nakuhang or na diskubreng mga bufo marinos doon sa Mud Spring. Ang Mud Spring ay halos kalagitnaan ng bundok ng Maria Makiling. Nakakatakot. Maaari nila mapaalis o maubos ang populasyon ng mga native species kung di pipigilan. Katunayan, sa Australia kung saan na-introduce din ang mga marine toad, kasalukuyan nagbabantang ma-extinct ang mga northern coal dahil sa pagkalason sa mga marine toad. Ang mga coal, tinuturoan ngayong huwag kainin ang mga nakakalasong palaka. Dito sa Laguna, napatunayan naming natatalo na ng invasive species sa mga natibo. Okay, dito, ang kinukuha nila, yung mga karpa. Kaya taas natin yung mga huli natin. Lalaki, oh. Okay, so kuya, gano'n kalaki ang karpa? Ilang kilo yan? Okay na, 5 kilo sa isa. Ilan ba yung nakuha mo? 3, tapos yung pinakamalaki, 5 kilo. Yung mga mangingisda natin dito, ang tawag nila doon sa pagbababa ng kanilang lambat, pagbabara. Yun yung process ng pagkuha nila ng mga isda, paglambat. Kung dati-rati mga kanduli, biya at uyungin ang kanilang hinuhuli, ngayon mas marami na ang mga bighead carp. Ang isdang ito ay kilalang invasive, di lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Ang lawa ng Laguna mistulang naging tahanan ng mga invasives. Dahil ang mga isda dito, hindi taal na Pilipino kumbaga. Isa na riyan ang mga tilapia na galing talaga sa South Africa. Dito, sadya silang pinaparami dahil pagkain na talaga ang turing natin sa kanila. At isa na itong malaking industriya. Magkano? Ilan? Sir, anong ginagawa natin ngayon dito? Sir, bali bumili kami ng fingerlings. Okay. Ng tilapia para sa livelihood namin. Kilalang makikita sa lawa ng Laguna ang mga hito o catfish na native species sa ating bansa. Sinubukan din namin itong hanapin. Pero ibang klase na ng hito ang aming nakita. Isang breeding pond ng mga African hito. Ang African, pag naibigay mo ng magandang pagkain, mga 3 buwan lang, pwede mo nang katandahin. Mabilis lumaki. Hindi kagaya ng native na matagal eh. Tsaka ang bentahin ito, ang African, malambot ang laman, hindi kagaya nung native. Native, makunat ang laman nun eh. So ito yung tinatawag na African hito. Itong hawak ko ngayon, siguro tansya ko mga 20 inches ang haba at 2 to 2.5 kilos ang bigat. At dahil mas mabilis raw magparami at mas madaling maibenta, marami ang pinipiling paramihin ng mga African hito. Di nila alintana ang naging epekto nito. Baliktan natin. Muntis pa, baka makulat. Uy! Ilang beses pa kami naghanap at nagtanong-tanong para makakita ng native na mga isda. Maging sa mga palengke, nagpakasakali kami.
Biya, kandule, wala na. Wala na ba talaga nabibilang ng gano'n? O, Meron po yung sa umaga. No? kokonti na lang. Hindi lang sa lawa napalitan ng mga native na isda, maging sa mga sigura ng mga taga rito. Yung Webes ang gabi sa rescue. Isang corn